tawag sa kanya rockstar lawyer. Ayan. At isa pong litigator si Attorney Don Carlo Ibanez. Magandang umaga po, Attorney Ibanez. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po, Attorney. Good morning. Good morning, Sander. Good morning, Angel. At good morning sa lahat ng nanonood sa atin at nakikinig dyan. Opo, dito po sa amin sa DZXL News, meron kaming tinatawag na rockstar host and news anchor, si Ramsey Tirona, kasi rakista rin po siya. Opo. Ayos ah. Opo, alam niyo po yung mga lawyer po, natutuwa po kami kasi yung iba naman po may stand-up comedian na lawyer. Yes. Opo. Sino ko yan? Parad ko. Opo. Opo, una ho sa lahat, Attorney Carlo, no, bago ho yung dun sa inyo pong opinion, yun hong nilalaman ng ating juvenile justice law. Totoo ho ba yung kumakalat sa social media na kapag ka 15 ay wala po silang criminal liability? Kumbaga hindi po makukulong. Yun kasi yung kumakalat eh. 15. Walang pananagutan. Ano ho ba ang Okay. totoong nakasulat sa batas? Okay. Actually, myth yan, no? Hindi totoo na ganyan. Ang lumalabas kasi, basta below 15, laya na kagad, wala nang pananagutan, no? Hindi totoo po yan, no? Under the law, there are two situations, no? Unang-una, pagdating sa isang crime, tapos hindi naman siya serious offense, ang mangyari dyan is that mag-undergo ng intervention program yung bata. What does intervention program mean? It means na pwede siyang i-turn over sa magulang or sa isang guardian or sa social worker para mag-undergo ng mga rehabilitation, mga programa ng re-education para hindi na niya ulitin to, no? Now, for serious offenses tulad ng mga rape, tulad ng mga murder, and the child is 12 years old to 15, medyo mas mabigat. Mapupunta siya sa tinatawag natin yung bahay pag-asa, no? Itong bahay na to is that the way I look at it and the way to best explain it, hindi naman kasi siya kulungan, hindi rin siya automatic na na intervention program lang. So the best way to explain it is that this is a mix between kulungan and intervention program. Bakit siya mix? Kasi hindi siya makakalaya. Nandoon lang siya at hindi siya pwedeng lumabas. So in that sense, may aspect siya ng pagkakulong, no? Pero hindi rin siya pwedeng tawaging kulungan per se kasi hindi naman siya yung katulad ng kulungan ng iba na may mga rehas, tapos mayroong mga gwardiya, no? Ang dito, it's a house, bahay siya. Na yung bata doon lang siya, pero while in that roof, nag-undergo pa rin siya ng mga rehabilitation, mga re-education. So, hindi ibig sabihin na porket below 15 ay automatic na makakalaya kaagad yung bata. No, merong mga safeguards para number 1 for accountability and number 2 for rehabilitation. Opo. Attorney, dito po sa kaso sa Tacloban, yung isa po kasi doon ay 15 years old and 2 months. So pasok po siya doon sa mahigit sa 15 years old pero wala pang 18 years old. At tutukuyin kung may discernment siya. Tama po ba? Opo. What if may discernment? Ito po bang bata na ito, itong minor de edad na ito, ganun din po ba yung paglalagyan sa kanya o ilalagay po siya doon sa regular facility? Okay. So ganito rin yan, no? Ganito yan. Meron pa ring myth na kumakalat na pag naman meron discernment tapos above 15 to 18, kulong na kaagad yan like a regular adult yung nasa reha siya, no? Isa pang yan, that's the other side of the fence na myth rin yan na medyo hindi rin aware ang mga tao, no? In this part naman, kunwari 15 to 18, yes, you may be tried as an adult pero iba ang trato sa iyo because nga you are a minor. How? Number 1, first, yung trial mo mismo, no? Kasi alam naman natin na ang trial is medyo stressful yan. Yung trial pa lang, wala pang guilty, hindi pa natin alam kung guilty siya or hindi, no? Trial pa lang. Stressful yan. If you ever been in litigation, yung papasok ka pa lang sa courtroom, yung iba naiiyak na papasok pa lang sa courtroom, no? So, medyo stressful yan sa bata. So,
in that aspect pa lang, pag na-determine ng judge, pwede nang hindi mag-undergo sa regular trial kahit may discernment. Meaning to say, you go on records or mas mabilis na trial, it's a special process para sa mga bata. Now, kunwari na find na guilty ang bata with discernment. Discernment means alam niya, yung naintindihan niya yung ginawa niya, alam niyang mali ang ginawa niya pero ginawa niya pa rin, no? Merong discernment, tapos founded guilty. Now, hindi rin naman ibig sabihin makukulong na siya agad and makukulong siya with the regular na mga criminals, no? Unang-una, pwedeng i-defer ang sentence niya, no? Ibig sabihin, sabihin natin, makukulong siya dapat for 4 years. Pwedeng i-undergo niya to through a different process, meaning ibigay siya sa magulang or again sa DSWD or sa bahay pag-asa kung kinakailangan, kung pwede, no? So titignan to on a case-to-case basis, no? So pwedeng ganoon pa rin ang mangyari. Pero kung talagang tingin ng court, kailangan siyang parusahan at kailangan siyang makulong, no? Hindi pa rin siya ilalagay kasama ng mga regular criminals. Meron special detainment facility dapat ang mga bata at doon sila makukulong. And may special treatment sila because they are minors. Meron bang ganun dito sa Pilipinas, attorney? Meron, yes, meron. May mga special yan. But it all depends mostly sa local government kasi. So depende sa local government yan nung place kung saan sila magsaserve ng sentence. Opo. Yung 14 anyos naman po, ano ho ang mangyayari sa kanya? Siya ho yung mas maraming ipinutok na bala at most probably siya rin po yung nakapatay dun sa 3. Yes. So yun nga, ganun nga, no? So this would be considered a serious crime, no? Murder. If yan ang again, medyo mag-iingat tayo sa mga facts natin kasi ongoing pa rin yung investigation at hindi pa sila naglalabas ng official statement. No? But let's say murder talaga ang nakita, no? Murder. So, if he's 14 years old, it does not mean he's totally, well, he is exempt from criminal liability, but hindi ibig sabihin yan, totally makakalaya na siya, no? So, kung serious offense yun nga, ipapasok siya dun sa tinatawag nating juvenile delinquency center or yung, in other words, yung bahay pag-asa. So, doon siya mag-undergo ng quote-unquote sentence and rehabilitation. So pagdating ho ba niya ng 18, pati ho actually yung si 15, pagdating ho ng 18, pwede na ho ba silang litisin ng kagaya ng regular na mga kriminal po? Hindi kasi the crime was committed at the at the age. stage na 15 pa siya eh. 14 pa siya eh, no? So isa pang myth yan, hindi po ganun ang batas, no? Pero kung halimbawa ilalagay po sila sa bahay pag-asa, ilang buwan o ilang taon po sila para po paglabas po nila, na po ba, sure na ba talaga na marirehabilitate o reform na yung bata? Kasi baka mas lalo po siyang magrebelde, attorney. Okay. It depends, no? Walang sinasabi ang batas na sentence. Hindi katulad ng for adults, merong 4 years, 2 years, depende sa crime, no? Ang mga bata, walang sentence kasi it's a case-to-case basis, no? May mga bata na malalalim ang mga, sabihin na nating psychological na na trauma or psychological na effect sa kanila, kailangan mas matagal. Meron naman mga bata na hindi naman kailangan ganun katagal, no? So it depende yan sa i-assign. There will be a social worker who will do a case study, no? So depende yan sa sa social worker. Napag-usapan na rin po natin ng myth. Ang lumalabas din po sa social media, kasalanan daw ito ni Kiko Pangilinan na Opo, ano ho ba ang totoo? Okay, eto nga kapopost ko lang kanina, may naaway nga ako tungkol dyan eh. Kasi I've been saying that yung Juvenile Delinquency Act natin and the issue behind it, it's not about Kiko Pangilinan. Unang-una, si Kiko Pangilinan, siya ang author. Pero bago maging batas yan, dumaan yan sa proseso. Mahabang proseso yan. May 3 reading, no? Tapos merong mga debates yan. Merong mga deliberations. Pag-uusapan ng mabuti yan. Tapos, hindi lang naman si Kiko Pangilinan na mag-a-approve yan. Kung siya lang ang isang tao may gustong yan, never magiging batas yan. So, kailangan niya ng boto ng mga senador. Sino-sino ba mga bumoto dyan? Well, mga at the top of my mind, ang naalala ko,
si Miriam Defensor, si Franklin Drilon, si Jingoy Estrada voted for that law. I think Pia Cayetano also voted for that law. Sino pa ba? Joker Arroyo voted for that law. No? So, hindi lang si Kiko Pangilinan ang may quote-unquote kasalanan niyang batas na yan. No? Madami silang nag-approve niyan. Tapos, a-approvean niya ng president. And the president at the time was GMA. So, lahat sila may participation. And behind the senators, meron silang mga researchers, meron silang mga resource persons, and every one of these people nag-contribute sila sa batas. That's the first point. But the second point is, hindi nga tungkol kay Kiko Pangilinan ang batas na yan. No? We should look at the law not because of the personality behind it. No? Ang batas, malalaman mo kung ang isang batas ay working if it is applicable sa panahon natin ngayon. No? So, whether or not gusto mo or ayaw mo kay Kiko Pangilinan, you should have an open mind. Kailangan, ang basis mo dapat is hindi sino nagsulat sa law, but is magandang batas pa ba yan? No? Is this law applicable during these times? No? Ganon ang dapat mindset natin, hindi yung politics behind the law. At in line with that, attorney, ano po ba dapat na bang amyendahan yan? Kasi may mga panukala na ngayon, babaan daw po ang ano po ng age, kumbaga responsibility. Kasi mga kalapit po nating bansa, as Na early as 7, sa Seven. Myanmar, sa Singapore, sa Brunei. Okay. Well, una-una, I have to say that kailangan to ng studies. No? Kailangan ng data. No? Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-conclude na kailangan or hindi without data. No? Kasi nga, napapag-aralan yan. Yan ang purpose actually ng Senate investigation para malaman kung amendahan or hindi. No? But if you will ask my personal opinion, no? Sa akin, ang opinion ko lang, pero meron akong disclaimer, hindi ako expert psychologist, hindi ako child expert, no? So hindi ko alam kung ano talaga ang on the ground. So kailangan na study. Pero para sa akin, I'm open to amending this and lowering the age of criminal responsibility. Tandaan natin, before i-amend ang batas, dati ang age of criminal responsibility natin is 9 years old, no? Yan yung lumang batas. Na-amend yan because siguro sa tingin ng mga senators at that time, hindi siya applicable at that time based on their studies, based on their deliberations, kailangan taasan, no, at that time. Pero siguro baka ngayon nagbago na naman ang situation. Ang unang-unang kailangan alamin diyan, there are two purposes of a criminal law, no. Unang-una is accountability. Para pag may ginawa ka, dapat maparusahan, dapat you will be held accountable for what you did. Pangalawa is deterrent, no? Kung alam ng mga tao na pwede silang makulong or maparusahan, baka hindi nila gawin yung crime na yan. So doon sa dalawang aspects na yan, kailangan pag-aralan. Pero ako, based on my opinion, my personal opinion, I am open to lowering the age of criminal liability. Mga ilang taon yun, attorney? Ako, kung makikita sa data, baka yung lumang law na 9 years old, baka okay yon. Oh, as early as 9 years old, yung dati nating batas. Yes, kasi remember this, hindi ibig sabihin pag 9 years old, gumawa ng krimen, again, hindi ibig sabihin kulong na kaagad yan, di ba? Again, unang-una, alamin kung may discernment. Pangalawa, even if may discernment, meron pa ring safeguards yan, no? Yun yang pwedeng hindi niya naman i-serve yung sentence niya, or kung isa-serve naman niya yung sentence niya, it's going to be separate from other people. So may safeguards pa rin yan, no? But for me kasi, if yung mga bata ngayon meron ng mga talaga based on what we see yung mga bata ngayon alam na nila yung ginagawa nila We cannot even baka it's not right even to call them a child anymore in their frame of mind. Medyo mga malicious na mag-isip, yung iba medyo criminal na yung mind. So I think yun yung dapat tutukan, dapat pag-aralan.
Apo, attorney, pero paano nyo naman po sasagutin yung argumento na wag i-generalize? Kasi kumbaga, hindi naman lahat ng bata ganyan eh. Kumbaga, iba-iba po sila mag-isip at yung iba parang hindi pa hubog yung kanilang pag-iisip. That's why, yung kanilang mga magulang, kapag gumagawa ng mali, akala nila yun ang tama. Kaya nga nangyari, sinusundan nila, ginagawa Ginagaya. nilang modelo yung kanilang mga magulang. Correct. I agree with that. Hindi pare-pareho ang sitwasyon ng mga bata. That's why nga yung batas natin hindi rin pare-pareho ang trato, no. Dinidetermine nga yan, no. Merong mga levels nga yan. Unang-una, titignan kung may discernment. So, yung ibang bata naiintindihan nila, yung ibang bata hindi nila naiintindihan. So, iba ang trato sa batang naiintindihan, iba ang trato sa batang hindi naiintindihan. Pangalawa, yung trial and service of sentence, no? Yung titignan yung situation, baka naman itong batang to pwedeng hindi na mag-undergo ng trial, or itong batang to kung guilty man, alam naman niya yung ginagawa niya, guilty man, baka pwedeng i-suspend yung sentence, no? Pwedeng hindi siya makulong, no? Or itong batang to naman, yung isang bata which is different to the other person, kailangan ikulong tong batang to, pero hindi pa rin siya isasama dun sa mga regular na mga kriminal. So iba-iba, I agree na iba-iba ang sitwasyon ng bata. Kaya iba-iba rin ang trato ng batas sa mga different kinds of children, different kinds of acts na kinumit ng mga children. Opo, Attorney Carlo, nabubuhay rin po yung usapin sa death penalty. Ano ang inyong legal opinion dito? Okay, I would not say it's a legal opinion. I would say it's a personal opinion, no? Sa death penalty, no? Ako kasi, my personal opinion, I'm not for the death penalty talaga, no? I am always for second chances, no? If you put someone to death, wala nang second chance, di ba? Like I said, ang criminal laws natin, hindi lang yan punishment, hindi lang yan deterrent, no? Meron rin aspect ng rehabilitation, no? Kaya mo kinukulong ang isang tao, hindi lang dahil pinaparusahan mo siya, dahil gusto mo siyang ma-rehabilitate din, no? So, merong mga tao na pwedeng ma-rehabilitate. Again, iba-iba ang situation natin dyan. Dito sa mga taong to, makakalaya sila later on at mapagsisihan nila yung mga ginawa nila, maaring pwede silang makagawa ng mga mabuti. Yung mga tao naman na hindi na talaga ma-rehabilitate, yung mga criminal minds na talaga, no? Hindi naman sila ibabalik sa society, no? These people will be imprisoned for a long time, for life, no? In that imprisonment, malay mo makagawa naman sila ng mga magaganda, malay mo makapagbago naman sila during their imprisonment sa loob ng kulungan, no? So, my personal opinion on death penalty, hindi talaga ako agree dyan, no? Talaga ako, I'm all for second chances. Apo, attorney, doon po sa nangyari sa Tacloban, ng sigaw po ng mga magulang, especially yung 3 pong nasawi ay hustisya. Pero since nga minor itong mga suspect, wala pa sila sa regular jail, di ba? Hindi pa sila mapapanagot. Yung kanila po bang magulang ay meron pong liability? Well, the liability of the parents is mostly civil liability, no? Civil liability yan. Ibig sabihin, hindi po pwedeng makulong ang magulang or ang ibang tao because of the crime of some other people, sa mga anak nila, no? Pero yung civil liability, ibig sabihin pwede sila magbayad ng damages, pwede sila magbayad ng mga yun, kung anong mga gastos, mga hospitalization. And isa pa pala yan na hindi ko na-discuss kanina, no? Hindi dahil walang criminal responsibility, ibig sabihin walang civil liability, no? So, ang buhay ng tao, yung kanilang unearned income, yung kanilang moral damages, yung mga hurt feelings nila, yung kanilang mga stress, yung kanilang lungkot sa pagkawala ng kanilang anak, this will have monetary value na tinatawag ng batas, no? May katumbas na monetary value to. This is civil liability na pwedeng panagutan ng mga parents. Sino po magdedetermina kung magkaano? Again, depending sa investigation, depende sa court yan, no, kung kailangan. And pwede silang kasuhan civilly, not maybe hindi sila pwedeng kasuhan criminally, pero pwede silang kasuhan civilly.
Opo. At siguro po panghuli na lamang po, Attorney Carlo, kami po ay natutuwa sa inyo pong matatalim Madami tayong na natutunan. insights sa mga nakikinig po sa atin ngayon na baka ho naguguluhan, hindi po iba-iba ho yung opinion. Ano po ang mensahe po ninyo sa taong bayan? Well, always look to the law before making your own opinion. No? Intindihin muna natin ng batas, no? Kasi sa panahon ngayon, ang dami nagiging mga legal experts mga opinion based on sa social media, no? Wag pong ganyan. Kailangan alamin niyo po, basahin niyo ang batas kung kaya niyong basahin the law itself. Kung hindi naman, makinig kayo sa mga opinion ng mga nakakaalam. And then form your own opinion after that, no? Hindi naman po masama na mag-agree or mag-disagree sa isang tao or sa isang batas, no? But yung opinion nyo of agreeing and disagreeing, kailangan may legal basis po 'yan. Alright. Attorney Carlo, maraming Thank salamat. you, sir, ha? Dami naming natutunan. God bless you always. Thank you po. The trendy trial lawyer, rockstar lawyer po yan, si Attorney Carlo Ibanez.